ay sige po, tayo ay Bible ko eh. Praise the Lord. Mahirap itong hindi sanay tumayo eh, no? Praise the Lord. Ang sabi po dito, babasahin po muna natin yung ating talata dito sa Madalang Sulatan. Ang sabi po tayo dito ay, subalit hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, ang inyo... Teka, dali lang po wala pala akong salamin. Ayun, mas maganda. Subalit hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namiminuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. At lubos ninyo silang igalang ng may pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. 14. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo, inyong parangalan, isinasamo namin sa inyo na parangalan ang mga tamad, pangaralan ang mga tamad, palakasin ang mahihina, hina ang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging matiising kayo sa lahat. Tiyakin ninyo na ang sino man ay huwag gumanti ng masama sa masama, kundi laging ninyo naisip ang mabuti para sa isa't isa. Magala kayong lagi, manalangin kayo ng walang patid. Ang sabi po sa huli ay 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Sige po, tayo sandaling manalangin. Dakilang Ama, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang iyong pong salita ay natunghayan namin, Panginoon. I ask you, Lord, Holy Spirit, na ikaw ang dakilang kapagturo po namin, Panginoon, sa lahat ng panahon at pagkakataon, na kung wala ka, Panginoon, wala po kami magagawa, at kulang po ang aking kaalaman para sa mga bagay na ito, ngunit ikaw ang siyang magdaragdag nito. At alam pong ipagagawa mo ito, pinagagawa mo ito sa akin para ito ay kaya kong gawin dahil sa biyaya mo, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito at natunghayan namin ang iyong salita at nagpapaalala lagi na kami ay mag-ibigan sa isa't isa. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating devotion ay mga tagubili sa mga mananampalataya. At ito po sa una nating binasa na sinasabi nga po na sa mga tagubili ni Apostol Pablo po kay Timothy, dahil sapagkat hindi ko po kasi Pablo po ang nagsalita nito, ay humihiling niya mga kapatid na igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namiminuno. At napakahalaga po na ang mga lingkod ng Diyos ay kilalanin natin patuloy yung pong iniaaral ng ating mga lingkod ng Diyos ay pakinggan po natin at magkaroon din po ito ng katuparan sa ating buhay. Sapagkat napakahalaga po na magkaroon po ng katuparan sa buhay yung ating mga inaaral. Na kagaya ko po, hindi naman po ako ganito kalalim sa salita ng Diyos. At ako po'y naniniwala na sa akin pong pagsisikap sa biyaya. Di ba sabi ko nga po dito sa lubos silang igalang, sabi doon, at may pag-ibig sa gawain. Kapayapaan sa isa't isa, sabi po doon. At alam po natin na tayong mga lingkod ng Diyos minsan ay nagkakaroon ng tampuhan o alinglangan o minsan ay nagkakaroon tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan, pero kailangan talaga ipasakop natin sa Diyos para magkaroon ng katuparan.
Sabi po dito sa mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad. Alam niyo po, I ask po, ako sa aking buhay, ako ay lingkod ng Diyos, pero ako ay ito may katamaran din po minsan. Ang isa po kailangan po talaga ng lingkod ng Diyos ay rooted po siya sa salita ng Diyos. Maaaring hindi po mangyari yun dahil sa minsan hindi po ako nagbabasa. At yun po ang isang katotohanan. Hindi po mahirap umamin ng katotohanan na minsan hindi po ako nagbabasa. Tapos dito, at sabi po dito ay pangaralan ng mga tamad po, at palakasin ang loob. Di po ba? Pagka po tayo nakakatipon ng ganito, ay papanon po tayo ng pagpalakasan. At minsan po may mga testimony, mga kapatid na tayo po ay nagiging kalakasan po natin. Salamat sa Diyos. At dami po dito sa 15, tiyakin ninyo na ang sinuman ay huwag gumanti ng masama sa masama. Alam niyo po ang isang katotohanan ay si Roger po ay minsan ay may nakakaaway po. Pero hindi po totally, lalo na kung unbeliever, minsan nagkakaroon po tayo ng pagsasagutan sa unbeliever. Tadoy na minsan yung iyong karapatan ay hindi niya ginagala, kaya nagkakaroon tayo ng minsan ng ganyan problema. Diba? At kahit mga Kristiyano minsan, dahil nga ang nagpupuklod talaga sa atin ay yung tinatawag natin pag-ibig, ay hindi tayo pinapayagan o hindi tayo hinahayaan ng Diyos na tayo ay hindi magkaroon ng pagkakaisa. Amen? Sapagkat sinasabi nga po ng salita, anuman ang pagkaisa natin dito sa lupa, ay pakakawalan ng Diyos doon sa langit. At anuman ang ating pakawalan dito sa langit ay pakakawalan ng Diyos dito po sa lupa. Amen? At sabi po dito, magalak kayong lagi, sabi dito, magalak kayong lagi. Tayo po'y nagagalak po ba tayong lahat? Amen. Sabi po dito, at sa 17 po ay manalangin kayo ng walang patid. Ang ibig po sabihin noon, nung manalangin kayo ng walang patid, di po ba mayroon pong sinasabi, ano po ang utos ng Diyos? Ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong lakas, kalakasan. Di po ba? Yun po ang ibig sabihin po noon. At yung una, yung salita po natin, ang salita po ng Diyos ay minititate po natin. Na sinasabi po doon sa aklat ng Joshua 1:8 ay, do not let the book of the law depart from your mouth, meditate day and night. Di po ba doon? And then will be success. Di po ba? Ayun po yun. At ang pananalangin po kasi, di po pa pagpanalangin din ng Panginoon? Kaya po kahaba panalangin ng Panginoon, di po ba? Nung nasa garden ng Gethsemane siya, di ba sabi niya? Parang nabasa ko lang po ay sabi niya, Lord, your will be done. Di po ba? Sa Matthew po, sa book of Matthew po. At ang sabi po dito, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. At ito po ay isang mabuting bagay po talaga na sa araw-araw po ng ating buhay ay tayo po ay dumudulog at nananalangin sa Diyos. Ako yung tunay na kalooban. Kaya po minsan kasi tayo po ay naliligaw o nalilis tayo ng landas dahil sa hindi po tayo nananalangin . Isa po yun talaga sa isang problema ng isang mananampalataya. Hindi nananalangin. Pangalawa ay maaring hindi rin po nagbabasa ng salita ng Diyos, na kagaya ko na may mga times na hindi po ako nagbabasa ng salita ng Diyos. At kundi minsan po ay nagkakaroon po lang ako ng realize sa sarili ko. Pero sabi po ng Espiritu ng Diyos ay don't rely at your own understanding. At yun po ang napakaganda po sa Panginoon. Nilalagi po tayong pinapaalalahanan po lagi tayo. At kahit na po ako mismo sa pang-araw-araw kong buhay ay lagi po ako pinapaalalahanan ng Diyos. At siyempre po, kung tayo po ay talaga may Espiritu ng Diyos, ang inaano talaga po natin ay yung salita ng Diyos. Sapagkat hindi lang naman po sa ganitong gawain ng DOCG tayo makakarinig, marami po. At maging ang mga registration po, lalo na yung 702 DCAS, ay time to time po ako ay nakatune in doon.
At yun po ang isang bagay din na nakapagpapalakas sa akin sa mga bagay. Lalo na rin po sa ganitong gawain na umaatin po tayo ng Sunday, every Sunday, ito po ay nakapagbibigay ng lakas sa akin. Dahil nga po sa aking kalagayan ngayon, ako po ay meron ding physically na may sakit po. Ano? At hindi po natin alam kung hanggang kailan pa tayo. Ako dito, natatayo ano po. At sa biyaya nga po ng Diyos ay bagamat tayo naniniwala na ako naman ay ligtas na at meron na naman akong katiyakan at I do believe na nasulat na yung pangalan ko sa aklat ng buhay ko sa langit at nararamdaman ko yun sa buhay ko at ako ay nagagalak sa Panginoon sapagkat ibinapangako niya yun kasi sa mga salita niya, di po ba sinasabi naman po yun sa aklat na doon po sa pahayag na sinasabi na meron tayong mga sumasampalataya may katiyakan. At isa pa nga yun, yung masulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay, isang malaking karangalan po yun at isang malaking bagay po yun at sa mga mananampalataya naman po talaga ay tiyak po yun. Lalong-lalo na kung tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. At naalala ko po yung isang storyo na sinabi niya, Panginoon, sabihin mo lang na gagaling ang aking alipin. Ako po ay naniniwala at sumasampalataya at siya ay gumaling. Di po ba? Gumaling yung po ay sundalo dahil sinabi niya, siya ay sundalo pag kinuman niya ay ginagawa ng kanyang mga alipin. Pero doon dahil sa kanyang pananampalataya na sinabi ng Panginoon Jesus, ngayon lang ako nakakita ng pananampalataya na ganito. Kalaking pananampalataya. And glory to God. Okay.